BFP TV na, na na na, na na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na na, na na, BFP TV na, na na na, na na, manood na tara, na na na, na na, tayo'y magsaya sa BFP TV, wow nami, na na. When I am called to duty, God, never flames may rage. Give me strength to save some life, whatever be its age. Let me embrace a little child before it's too late, or save an older person, horror of that fate. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. Enable me to be alert and hear the weakest shout, and quickly and efficiently to put the fire out. I want to feel my calling, to give the best in me, to guard my every neighbor, protect his property. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand
to my fate. I am to lose my life. Please bless with your protecting hand, my children and my wife. Bumbero ay makikita mo sa kahit saan, katuwang sa kapakanan ng buong sambayanan. Inspeksyon para sa ating seguridad, samot-saring programa at mga aktibidad. Bumbero ay isang tawag lang, agarang nandyan sa mga emerhensya at mga kalamidad. Buwan ng balitang hatid ng mga bumbero sa segment ng BFP TV. Matutunghayan nyo misyon namin kayo'y protektahan. Serbisyong tunay, alay namin sa bayan. Sinusubaybayan, manunood, dumadami sa BFP TV. Wow, nami! Mayad nga hapon, Western Visayas. Maayong hapon, Rehiyon 6. Mainit nga adlaw, Boracay. Magandang hapon, Pilipinas! Welcome to BFP TV! Wow! Yan, isang makabuluhan, puno ng impormasyon at masayang episode na naman natin namin sa inyo ngayong hapon, mga kawaw. Mula dito sa most famous islands of the world, makakasama natin ang mga bagong mukha sa ating programa, sina Fire Inspector Mark Anthony E. Benigay at Fire Inspector Mary Chelsea G. Dalde bilang ating guest hosts. And of course, hindi natin palalampasin ang nagbabalik dito sa Region 6 after 15 years, mga kawaw, na ang ating bagong chief ng Public Information Unit, si Fire Chief Inspector Arlene D.N. Mesinas. Welcome po sa BFP TV, ma'am and sir. Thank you po. Thank you. Yes. Maraming salamat, Kawaw Lex, sa mainit na pagtanggap dito sa Region 6 at sa BFP TV. Wow, Nami! Nakakatuwa na makabalik dito muli sa Region 6 matapos ang ilang taon, at lalo na't kasama ko ngayon ang mga bagong Kawaw host. Ako si Fire Chief Inspector Arlene D.N. Mesinas, your Kawaw, Arlene. At samahan ninyo kami dito sa Boracay Island sa isang episode na hitik sa mga wow namin. Balita mula sa ating regional and provincial updates. Maraming salamat ulit, Kawaw Lex. At congratulations po, Kawaw Arlene, sa inyong bagong tungkulin bilang Chief ng PIU ng BFP Region 6. Mga kawaw, bukod sa magandang tanawin na hatid ng Boracay, maganda rin ang kalamang ibabahagi namin tungkol sa industrial occupancy and hazardous materials sa ating segment sa Usapang Fire Code. Ako po si Fire Inspector Mark Anthony A. Benigay, your Kawaw Mac, at excited akong makasama kayo ngayong hapon. Tama ka dyan, Kawaw Ma. Dahil kung may mga bagong mukha tayong makakasama ngayong episode, syempre dapat new and fresh din ang ating venue, mga kawaw. Mula dito sa napakagandang Belmont Hotel sa Boracay Island, makikisa tayo in observance of the Indigenous Peoples Month.
Dahil dito ay may mga espesyal tayong panauhin mamaya na makikilala nyo sa ating Fire Talk segment. Ako po si Fire Inspector Mary Chelsea G. Dalde, ang inyong Kawaw Chels. Yes, welcome once again, Kawaw Arlene, Kawaw Mac, at Kawaw Chels. And siguradong magiging espesyal ang episode natin ngayong hapon mga kawaw. Kaya ano pang hinihintay ninyo? I-like, i-share at sabayan kami sa isang hapon ng kaalaman at kasiyahan dito lang sa BFP TV Wow Nami. Kaya huwag kayong bibitiyo, mga kawaw. Mula dito sa Belmont Hotel, Boracay Island, simulan na natin ang ating makabuluhang talakayan at mga kwento ng serbisyo, inspirasyon at dedikasyon sa pamamagitan ng ating mga Wow Updates! Isa na bumbero ng VFP Region 6 na promote sa next higher rank. Itinaas ng Bureau of Fire Protection Region 6 ang antas ng kabayanihan at serbisyo sa pamamagitan ng promosyon ng 41 non-commissioned officers na sa mas mataas na rango. Ang makasaysayang seremonya ng sabayang panunumpa ay isinagawa noong October 1, 2025 sa pamumuno mismo ng pinuno ng VFP Fire Director Jesus P. Fernandez. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, binigyang diin ang kahalagahan ng dedikasyon, disiplina at tapat na paglilingkod bilang sandigan ng patuloy na profesionalisasyon sa hanay ng mga bumbero. Ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa kanilang sipag at sakripisyo, kundi simbolo rin ng patuloy na pag-angat ng VFP Region 6 sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong nagliligtas buhay. Sa pag-akyat ng bawat isa sa bagong rango, kasabay nito ang mas mataas na antas ng responsibilidad at paninindigan sa hikain ng ahensya ang maglingkod at magligtas anumang oras at saan. Yes naman, di ba? Congratulations sa ating mga newly promoted officers and non-commissioned officers. Congratulations po sa inyo mga ma'am and sirs. Maraming salamat din. VFP Region 6 nagpadala ng Special Rescue Force sa Bongo City, Cebu na sinalitan ng lindol. Pinangungunahan ni Fire Senior Superintendent Bartolome Obeliran, Assistant Regional Director for Operations ng Bureau of Fire Protection Region 6 ang send-off ceremony ng Special Rescue Force patungong Bongo City, Cebu. Ang grupo ay pinadala bilang karagdagang pwersa para tumulong sa search, rescue, and retrieval operations ng Bureau of Fire Protection Central Visayas kasunod ng malakas na 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Cebu at mga karatig na lalawigan nito. Bukod sa kanilang pangunahing tungkulin sa paghahanap at pagsagip, tumulong din ng SRF sa repacking ng mga relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development at mga partner donors na ipinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan at nawala ng tirahan dahil sa naturang lindol. Nagbigay din sila ng humanitarian assistance sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pansamantalang silungan para sa mga residenteng nasalanta ng sakuna. Ang kanilang deployment ay patunay ng matatag na pangako ng Bureau sa inter-regional support at mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Sa pamamagitan ng kanilang spesyal na pagsasanay at handang magbigay ng mahalagang tulong ang SRF sa buong region, BFP Region 6 anumang oras kung kinakailangan. Tunay sa diwa ng awit ng BFP, kahit saan tawagin ng tungkulin, kami maaasahang tutugon pa rin. Muling pinatunayan ng mga kalalakihan at kababaihan ng BFP Region 6 na ang tapang, paglilingkod at malasakit ay mananatiling nasa puso sa bawat misyon. Yes, thank you. Thank you sa ating SRF ng BFP Region 6, mga kawaw, na dahil sa kanilang serbisyo at suporta para sa natulong nila sa mga nasalanta doon sa lindo doon sa may Cebu. Yes, tama ka dyan mga kawaw. Kasi hindi lang ang ating BFP R6 ay para lang sa mga emergencies, no? Kahit sa mga animal rescue, mga ahas, pusa, aso, lahat kayang-kaya na natin yan. Yeah, kaya saludo talaga tayo sa kanila, no? Lalo na sa ating SR unit. Yes. Yeah. Alright, for our next WOW update, pisikal na inventaryo ng mga ari-arian at kagamitan isinagawa ng BFP Region 6. Ang Bureau of Fire Protection Region 6 sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Fire Chief Superintendent Felix Beta Fabrenica DSC
ay nagsagawa ng taon ng pisikal na inventaryo ng mga ari-arian at kagamitan sa pangunguna ng Regional Inventory Team na pinamunuan ni FAR Senior Inspector Christine D. Sampiano, Acting Chief ng Logistics Division. Isinagawa ang taon ng aktibidad na ito sa lahat ng mga provincial, city at municipal fire stations sa buong Western Visayas na may layuning mapanatili ang tumpak at napapanahong talaan ng lahat ng mga ari-arian at kagamitang pagmamayari ng pamahalaan ng nasa pangangalaga ng BFP. Tinitiyak ng pisikal na inventaryo na ang pananagutan, transparency at wastong dokumentasyon ng lahat ng assets na mahalaga sa pagsuporta sa kahandaan sa operasyon at mga pangangailangang lohistikal ng kawanihan upang makapaghatid ng episyenteng serbisyo sa pagprotekta laban sa sunog at pagtugon sa mga sakuna. Pinatitibay rin ito ang pangako ng ahensya sa maingat na pamamahala ng mga yaman alinsunod sa pamantayan ng accounting at auditing ng pamahalaan. Yes. Thank you sa ating logistics dahil dito nagpapakita talaga yung transparency natin, no? Yes, yung efforts naman nila talaga na mag-check isa-isang station all over the Panay region. At yes, FSLC graduation ceremony at FJLC opening ceremony ng BFP Region 6. Isinagawa ng Bureau of Fire Protection Region 6 sa Diversion 21, Hotel Iloilo City ang graduation ceremony ng FAR Senior Leadership Course Class 2025-27 Kadampig at ang opening ceremony ng FAR Junior Leadership Course Class 2025-48. Matagumpay na nagtapos ang 86 na kalahok mula sa Region 6, 7 at 8 at ang NIR or Negros Island Region ng FSLC. Nalayuning ihanda ang mga senior officers sa mas mataas na tungkulin. Panahuing padangal si FAR Chief Superintendent Rodolfo Pidinaga, DSC, Regional Director ng BFP-NIR, na nagbigay inspirasyon sa mga nagtapos na pairalin ang integridad, serbisyo at kahusayan sa kanilang pamumuno. Dumalo rin sina FAR Senior Superintendent Kristen Dicula, Acting Director ng NFTI, at FAR Superintendent Kim Imsilesio na kumakatawan kay FAR Chief Superintendent Felix Berto F. Abrenica, DSC Regional Director ng BFP Region 6. Samantalang, formal ding binuksan ang FJLC Class 2025-48 na nilahukan ng 125 FO3 participants mula sa Region 6, 8 at NIR. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni RD FAR Chief Superintendent Felix Berto F. Abrenica, DSC, na ang pamumuno ay hindi nasusukat sa ranggo, kundi sa integridad, pananagutan at tapat na paglilingkod sa kapwa. Hinikayat niya ang mga kalahok na yakapin ng bawat aral bilang hakbang sa patuloy na paghubog ng sarili bilang mga lider sa hinaharap. Ang magkasanib na seremonyang ito ay patunay na pagsisikap ng BFP Region 6 na nangin ng mga leader na may kakayahan, malasakit at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ayun, congratulations sa FSLC graduates natin at sa ating FJLC participants. Good luck po sa inyong training, mga moms and sirs. At dapat mag-aral talaga kayo ng mabuti ha, dahil kayo ang magiging future leader natin. Yes, stay focused and stay safe pa rin palagi ating mga moms and sirs. At yan mga kawaw, ang ating mga Wow Update! Ngayon naman mga kawaw, mapapanood natin ang mga latest provincial updates mula sa ating mga masigasig na Provincial Information Officers. Simulan natin sa probinsya ng Aklan. Mayad-ayad ng adlaw mga kawaw. This is FO1 Domingo J. Franco Salomeo from the Bureau of Fire Protection, Province of Aklan, bringing you the latest provincial fire updates.
Isa sa pinaka-importanting update natin ngayon, ang bagong ambulance ay pinagkaloob sa Tangalan Fire Station. The Bureau of Fire Protection is dedicated to saving lives and protecting property from fires and other emergencies. Having an ambulance in our fire station greatly enhances our ability to fulfill this mission and supports our vision of becoming a modern fire service. An ambulance enables us to provide immediate medical assistance to victims of fires, accidents, and disasters. It also ensures the safety and well-being of our firefighters by offering prompt medical support during rescue and firefighting operations where the risk of injury or exhaustion is high. Moreover, it strengthens public trust by showing that we are prepared to handle not only fires but all kinds of emergencies while promoting interagency coordination to ensure faster and more efficient service to the community we serve. Saving lives, protecting communities, BFP Tingalan, always ready. Noong October 3, 2025, ginanap ang D-Day full-scale emergency exercise sa Kalibo International Airport, spearheaded by the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Kalahok dito ang Kalibo Fire Station sa pangunguna ni Fire Senior Inspector Delcy S. De Borja, Municipal Fire Marshal. Kasama nila ang PNP, AFP, Coast Guard, MDRRMO, PDRRMO, Bureau of Quarantine, Aircraft Rescue and Firefighting Unit at mga medical teams mula sa Panay Healthcare at St. Gabriel Medical Center. Nakilahok din ang mga hospital sa Kalibo na tumanggap ng mga simulated patients. Ang mga ganitong activities ay patunay na handa tayong kumilos sa mabilis at maayos tuwing may emergency. Kasi nga, preparedness today means safety tomorrow. Yan po ang ating mga provincial fire updates mula sa Bureau of Fire Protection, Province of Aklan. Tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang malasakit. Muli, ako si F1 Domingo J. Franco Salomeo, serbisyong may tapang, serbisyong may puso. See you sa next episode ng BFP TV. Wow! Nami! Maraming salamat, Province of Aklan. Ang ating offsite location dyan sa Batan Integrated College of Technology, babalikan natin yan mamaya mga kawawa. Ngayon naman, alamin natin ang mga kaganapan mula sa probinsya ng Antique. Panoorin pa natin ito. Magandang hapon mga kawaw. Ating tutukan ang mga aktibong serbisyo at programa ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang panig ng probinsya ng Antique. Simulan natin sa pagpapalakas ng komunidad, lalo na sa mga kabataan. Nagtanggap ang San Jose Fire Station ng Fire Safety Lecture at Firefighting Training bilang bahagi ng Comprehensive 4-Day First Aid, Basic Life Support at Basic Firefighting Program ng MDRRMO San Jose. Ang layunin, ihanda ang ating mga kabataan bilang mga community emergency responders. Aktibo rin sa community service ang mga tauhan ng Lawaan Fire Station. Nakilahok ang mga personnel sa pulong-pulong sa barangay at nagbigay ng fire safety lecture. At para naman sa edukasyon ng mga bata, masayang nag-open house ang Sibalong Fire Station sa mga daycare pupils para sa kanilang lakbay-bulilit activity. Habang ang Tobias Fournier Fire Station naman ay nagbahagi ng fire safety lecture at nag-fire drill sa scout members ng Kids Nest School Incorporated. Sa kabilang dako, sa usaping kagamitan, malugod na tinanggap ng Kaluya Fire Station noong October 6, 2025 ang bagong ambulansya mula sa BFP National Headquarters. Laking pasasalamat naman ng BFP sa walang sawang pagsuporta ng Kaluya LGU sa mas mabilis at epektibong serbisyo. Kaugnay nito, tinanggap din ng San Jose Fire Station ang donasyon mula sa AFSLAI, isang computer desktop set na may kasamang printer na malaking tulong sa kanilang office operations. Mabilis din sa pagtugon ang mga BFP personnel sa mga kalamidad. Matapos ang malakas na pagyanig ng lindol, agad na nagtanggap ng structural evaluation sa iba't ibang pampublikong gusali ang Bugasong at Kulasi Fire Stations. At noong humagupit ang Bagyong Upong, naging katuwang ang BFP Antique sa paghahanda. Kabilang sa kanilang serbisyo ang water level monitoring, flood rescue, assisted evacuation,
at relief goods distribution. Samantala, nagpadala ng mga tauhan ang San Jose Fire Station upang makilahok sa bloodletting activity na inorganisa ng Barbaza Multipurpose Cooperative. Sa pangangalaga naman ng kalikasan, nakilahok ang San Romeo Fire Station personnel sa bamboo tree planting ng kanilang LGU. Ang aktibidad na ito ay may layuning itaas ang pambansang kamalayan tungkol sa gamit ng kawayan para sa sustainableng pag-unlad at malabanan ang pagbaha sa komunidad. Handa rin ng BFP sa mga malalaking kaganapan. Nag-deploy ng standby first aid service team ang bawat fire station para sa Panay Loop event, para tiyaking may agarang tulong medikal ang ating mga kalahok. Mula sa paghubog ng ating mga kabataan, pagtugon sa mga kalamidad at emerhensya, pagtulong sa mga pampublikong kaganapan, tuloy-tuloy ang serbisyo ng BFP Antique. Ako po si FO1 Marifel Arde Chavez para sa BFP TV. Wow! Nami! Wow, Antique! Maraming salamat po. Kumusta naman dyan ang ating mga viewers sa off-site location St. Andrews National High School? Shout out natin dyan ang Neso Sara Cream Interns. Ayun, hello po, ma'ams and sirs. Kumusta kayo dyan? National High School. Ayan, mga estudyante, yung mga... Wow, ang dami nila! So happy to see you all! Oh, ingat-ingat kayo lagi din. Mag-aral kayo ng mabuti, ha? Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating BFP TV Wow. Ngayon, sunod naman nating bisitahin ang mga balitang hatid mula sa probinsya ng Capiz. Ito na, mga kawaw, let's watch this. Magandang araw mga kawaw, narito po ang ating provincial updates mula sa Bureau for Protection Province of Capiz itong month ng October at September. Province-wide operations para sa Bagyong Nando. Bilang tugon sa banta ng Tropical Storm Nando, isinagawa ang malawakang paghahanda ng BFP Capiz. Pinangunahan ito ng mga series of pre-disaster coordination meetings, prepositioning ng kagamitan at paglalagay ng mga tauhan sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Ayon sa Provincial Office, nakahanda na ang lahat ng fire station sa probinsya para tumugon sa anumang emergency dulot ng malakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib. PDRRMC Emergency Meeting kaugnay ng Bagyong Upong. Kaugnay rin ng isa pang weather disturbance ang Tropical Cyclone Upong. Dumalo ang BFP Capiz sa isinagawang emergency meeting ng PDRRMC. Tinalakay dito ang mga contingency plans, evacuation procedures, at interagency coordination na mahalaga sa mabilis at maayos na pagtugon sa sakuna. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ang kahandaan ng bawat ahensya na kasali sa emergency response ng lalawigan. Isang espesyal na pagbati ang nais naming ipaabot sa ating mga kasamahan mula sa BFP Capiz na napromote kamakailan. Fire Chief Inspector Arden G. Bidonia, Acting City Fire Marshal of Rojas City Fire Station. SFO4 Arnold Pierre F. Cagro, Rojas City Fire Station. SFO3 Maricel D. Celoso, OPFM Capiz. SFO3 Melvin A. Costudio, OPFM Capiz. SFO3 Dennis H. Pablico, Maayon Fire Station. SFO3 Rosalyn D. Costudio, Panitan Fire Station. SFO3 Donaldo V. Marquez, Hamindan Fire Station. SFO3 Limuel G. Tabita, President Rojas Fire Station. SFO3 Jovi E. Nieves, Dumalag Fire Station. SFO3 Jonathan B. Barros, Sigma Fire Station. SFO3 Melvi Yen B. Capote, Rojas City Fire Station. SFO3 Rodelin A. Soriano, Rojas City Fire Station. SFO2 Rogin C. Diaz, Rojas City Fire Station. SFO2 Wendell D. Barrientos, Rojas City Fire Station. SFO2 Dayan at Grace B. Diaz, Panay Fire Station. Sa ngalan ng buong BFP Capiz family, congratulations po sa inyong lahat. Saludo kami sa inyong tagumpay. Nakilahok ang OPFM Capiz sa isinagawang 36 National Statistic Month ng PSA. Ngayong Oktubre, pinagdiriwang ang 36th National Statistic Month sa ilalim ng temang Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Bilang bahagi ng suporta sa selebrasyon, ang OPFM Capiz ay lumahok sa opening program ng NSM kasama ang iba pang mga ahensya at stakeholders. Kasama rin sila sa statistical exhibits na inilunsad sa lalawigan upang ipakita ang mahalagang datos, infographics at statistical displays na nagpapahiwatig ng progreso at hamon sa lokal na pamahalaan.
Magitan ng kanilang pakikilahok, ipinapakita ng OPFM Capiz ang suporta sa data-driven governance at ang pagkilala sa kahalagahan ng tamang estadistika sa paggawa ng polisiya ng mga programang pangkaligtasan. Para sa mga pinakauling updates at paalala, manatiling nakatutok sa ulat ng Bureau for Protection Province of Capiz. Tandaan, handang tumugon, handang magligtas. Ito po ang BFP Capiz Provincial Updates. Ako po sa FO1 Mary Jane N. T. Dong Rose at ito ang BFP TV. Wow! Nami! Salamat, Capiz. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin yung mga kawaw natin dyan sa Cortero National High School. Kaway-kaway po tayo. Ang dami naman na. Mga kawaw natin dyan. Ang dami nila. Maraming Green na salamat sa inyong suporta. Maraming salamat. moms and sirs. Kaway. Yun na po. Ang susunod naman, mga kawaw, ay ang mga mainit na updates mula sa isla ng Guimaras. Tunghayan natin to. Magandang araw mga kawaw! Ako po si FO1 Katrina A. Herdelesa at samahan niyo ako ngayon sa bagong episode ng BFP TV. Wow! Nami! Isa sa mga naging tampok na kaganapan kamakailan ang formal na paglulunsad ng Emergency Medical Service ng Nueva Valencia Fire Station. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Nueva Valencia bilang simbolo ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng LGU at BFP sa pagtugon sa mga emerhensya. Sa pagkakaroon ng dagdag na sasakyang pang-emerhensya, mas mapapabilis na ang pagresponde sa mga nangangailangan ng agarang tulong medikal. Samantala, bilang patunay ng kanilang kahandaan, agad na rumisponde ang BFP Guimaras sa isang vehicular accident na naganap kamakailan sa Barangay Lawi, Hordan, Guimaras. Isang papasaherong jeep ang sangkot sa naturang insidente, ngunit walang naiulat na nasawi o malubhang nasaktan. Mabilis na nakapagbigay ng paunang tugon ang mga bombero at rescuer, patunay na anumang oras handa silang tumugon sa tawag ng tungkulin. Sa kabuuan, patuloy ang BFP Guimaras sa kanilang layunin na mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Bukod dito, nagsagawa rin ng refresher course ang Special Rescue Force ng BFP Guimaras para sa mga personnel ng Nueva Valencia Fire Station at mga kawani ng MDRRMO Nueva Valencia. Layunin ng pagsasanay na ito na mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga responders lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis at koordinadong aksyon. At yon ang ating mga updates mula dito sa probinsya ng Guimaras. Sa muli, ako po si FO1 Katrina A. Herdelesa para sa BFP TV. Wow! Nami! Thank you, Guimaras! So mula sa ating off-site location, kaway-kaway tayo dyan mga kawaw from Guimaras Electric Cooperative, San Miguel, Hordan, Guimaras. So thank you so much sa pagsabay at pagpatnubay sa amin. And shout out sa Star Sender, Rednack Salib Arabang. Sir, thank you so much. Ayun. Yan, sana ligtas kayo dyan. At para makumpleto ang ating provincial updates, silipin na natin ang mga balita mula sa probinsya ng Iloilo. Panoorin po natin. Patuloy ang paglalakbay ng programa at paglilingkod dito sa Iloilo. Mula sa kalusugan, kaligtasan, hanggang sa pangangalaga ng kapwa at ng kalikasan. Ito ang BFP Iloilo, lakas ng serbisyo, sigla ng komunidad. Bombero Fit palagi, bawas spot program, third way in. Patuloy ang advokasya ng kalusugan sa haning ng mga bumbero sa ilalim ng programang Bombero Fit Palagi, Bawas Fat Program.
pinangunahan ni Fire Senior Superintendent Bartolome Obiliran, DSC, Provincial Fire Marshal ng Iloilo, ang ikatlong weigh-in upang hikayatin ng lahat na manatiling aktibo, masigla at disiplinado. Kinilala sina Senior Fire Officer 1 June D.C. Salmeron ng Banate Fire Station na nakabawas ng 12.5 kilo at Fire Officer 1 Paulo C. Hempiso ng OPFM Iloilo na bumaba ng 9 kilo. Isang inspirasyon tungo sa pagiging fit, healthy at handang maglingkod sa bayan. It's duty first, service with a heart. Enhancing life-saving capacity, fire truck and ambulance, officially commissioned. Dalawang makabuluhang kaganapan ang nagpatibay sa kakayahan ng BFP Iloilo sa pagliligtas ng buhay at paghatid ng serbisyo. Noong ika-15 ng Setyembre, ginanap ang ceremonial signing of the deed of donation ng isang unit ng fire truck mula sa local government unit ng Barotac Viejo sa pangunguna ni Honorable Nielo Bongbong C. Tupas. Tinanggap ito ni na Fire Chief Superintendent Felixberto F. Abrenica, DSC, Regional Director ng BFP Region 6 at SFO3 Charlie G. Galinero, Acting Municipal Fire Marshal ng Barotac Viejo Fire Station. Kasunod nito, noong ika-5 ng Oktubre, isinagawa ang blessing and commissioning ceremony ng bagong ambulansya ng Uton Fire Station. Dumalo sina Fire Chief Superintendent Felixberto F. Abrenica, DSC, at Honorable Mayor Sofronio L. Fusin Jr. na nagpahayag ng kanilang suporta sa BFP para sa mas mabilis na emergency response. Sa pangunguna ni Fire Senior Superintendent Bartolome Obiliran, DSC, ito ay patunay na patuloy na pag-angat ng BFP Iloilo sa dagdag lakas na serbisyo at kaligtasan ng mga Ilonggo. BFP Iloilo Bumbiyahero, iBike, We Farm. Kasabay ng advokasya para sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran, aktibong lumahok ang BFP Iloilo Bumbiyahero, Bumbero, Biyahero, Bayani ng Kalikasan sa iBike, We Farm, educational fun ride ng Office of the City Agriculturist Local Government Unit, Iloilo City. Sa pamumuno ni Fire Senior Superintendent Bartolome Obiliran, DSC, layunin ng aktibidad na isulong ang sustainable urban farming, environmental awareness, at community wellness. Isang pagpapatunay ng ating mga bumbero ay hindi lang tagapagtanggol ng buhay, kundi bayani rin ng kalikasan. Sa bawat inisyatibo, programa at tagumpay, patuloy ang BFP Iloilo sa pagsulong ng kaligtasan para sa kaunlaran ng mga Ilonggo. Sapagkat serbisyong may puso, kahit saan, kahit kailan. Ako po si Senior Fire Officer 1 Criselda P. Padilla mula sa probinsya ng Iloilo para sa BFP TV. Wow! Nami! Hanggang sa susunod mga kawaw! Maraming salamat, Province of Iloilo. Ngayon naman, kamustahin natin ang ating off-site location dyan sa MDRRMO Kalinog, Iloilo. Yes, Hello MDRRMO. po, Kumusta kayo? Yes. Nagkape na po ba tayo? Ayun. Hello Wow, ang po. dami nila. Ayan, pinapakita talaga nila na nanonood sila sa kanilang cellphones. Ayan. Thank you po, Ma'am Sensor. Maraming salamat po sa inyo at kumusta naman ang hapon natin dyan? Yun. Medyo mainit pero yan ang maganda, no? Walang bagyo ngayon. Okay. Yes. Also, shout out natin si Maribeth Terrell ng Leon, Iloilo. Yes. Also, kay retired Fire Senior Superintendent Lorna D. Parceliano, Ma'am. Hello po. Hello. Kumusta ka dyan, Ma'am Lorns? Yes. Alright. Isang malaking pasasalamat din po sa ating masisipag at matyagang Provincial Information Officers sa kanilang walang sawang suporta at dedikasyon sa paghahanda ng mga provincial updates para sa ating episode ngayong buwan. Tama ka dyan, Kawaw Lex, no? At syempre, nagpapasalamat din kami sa inyo, mga Kawaw, dahil patuloy ninyong sinusuportahan at sinusubaybayan ang ating programa ngayong hapon. Ngayon naman, bilang bahagi ng ating year-round Fire Safety Awareness Program, ipinagdiriwang ngayong Oktubre ang Industrial
Fire and Hazardous Materials Month. Kaya't halina't alamin natin na kung paano mapanatiling ligtas at fire-safe ang ating mga industriya at mga manggagawang Pilipino. Kasama ang ating bomberong inhinyero sa segment na Usapang Fire! Ngayong hapon, ating palawakin ang ating kalaman at kamalayan hinggil sa industrial occupancy at hazardous materials upang matiyak ang kaligtasan ng bawat manggagawa, mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa industriya. Ako, ang inyong bomberong inhinyero, Fire Senior Inspector Vic N. Mata, sa Usapang Fire Code. Ang industrial occupancies ay mga lugar o gusali kung saan ginagawa ang iba't ibang klase ng produkto. Kasama rito ang mga factory o pabrika na gumagawa, nag-a-assemble o di-assemble ng mga produkto, nagmi-mix, nagpa-package, nagpi-finish o nagde-decorate, nagre-repair at nagre-recover ng mga materials. Kasama rito ang mga laboratory, dry cleaning plants, power plants, pumping stations, smoke houses, gas plants, refineries, sawmills, laundries, at creameries. Meron tayong 4 na sub-classification of occupancy. Una, General Industrial Occupancy. Ito ang mga industrial occupancy na may mga ordinary at low hazard operation. Karaniwan, ito mga gusali na may standard design na pwedeng gamitin para sa iba't ibang klase ng industrial process. Kasama rito ang mga multi-story buildings kung saan ang bawat palapag ay maaring okupado ng iba't ibang tenants o kumpanya. Dahil dito, posibleng may mga proseso na mas mataas na bilang ng empleyado sa loob ng gusali. Pangalawa, ang Special Purpose Industrial Occupancy. Ito naman ang mga industrial occupancy na may ordinary hazard at low hazard operation pero dinisenyo lang para sa isang particular na uri ng operasyon. Kadalasan, mababa ang bilang ng empleyado dahil karamihan ng espasyo ay okupado ng makina o equipment. Hindi kasama rito ang mga high hazard occupancies. Pangatlo, high hazard industrial occupancy. Ito ang mga industrial occupancy na gumagamit ng high hazard materials o proseso o naglalaman ng high hazard contents. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad ng sunog, pagsabog o exposure sa toxic substance. At ang panghuli, open industrial structures. Ito naman ay mga industrial operation na ginagawa sa open air o labas ng gusali. Makikita ito sa mga oil refining at chemical processing plants kung saan ang mga equipment nasa mga open platforms. Minsan, may bubong o canopy para sa kunting silungan pero walang mga pader. Mga fire safety requirements ng industrial occupancy. Automatic fire suppression system kapag ang occupancy ay high hazard. Standpipe system kapag 4 stories or more. Sa fire detection and alarm systems, kapag ang occupant ay mababa sa 25 tao, manual po ang gagamitin natin. Kapag lumagpas sa 25 katao, automatic naman po. At lahat po ay required ng portable fire extinguishers. Meron man tayong memorandum tungkol sa guidelines on how to determine the high hazard content for storage and industrial occupancy, dated 28 ng Agosto 2025. Ang batayan kung kinakailangan lagyan ng automatic fire suppression system ang isang building o pasilidad kung ito ay high hazard, hindi lang base sa kung flammable ang materyales o hindi. Ayon sa Section 10242 ng RIRR ng RA 9514, may 3 sitwasyon kung saan ang laman ng isang gusali o pasilidad ay may tuturing na high hazard. Una, kung mabilis na masusunog, burns with extreme rapidity. Pangalawa, kung naglalabas ng nakakalasang gas kapag nasusunog. At pangatlo, kung posibleng sumabog kapag may sunog. Paalaala rin ng memorandum na ito ang definition ng high hazard sa Section 10242 ng RIRR ay mas mangingibabaw kaysa sa ibang international standards. Kabilang sa batayan ay ang Global Harmonized System Safety Data Sheet
or GSS, SDS o Material Safety Data Sheets, MSDS. Ayon sa Rule 10, Chapter 3, Division 5, Paragraph C o General Requirements ng Republic Act 9514, ang mga fire safety enforcers ay kailangan kumuha ng GSS, SDS o MSDS tuwing magsasagawa ng fire safety inspection. Bilang karagdagang reference, maaari ring gamitin ang Emergency Response Guidebook ERG 2024. At diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Naway nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa industrial occupancy at hazardous materials, mga paksang mahalaga sa pagpanatiling ligtas at handa ang ating mga lugar pagawaan. Ako si Fire Senior Inspector Vic N. Mata, ang inyong bumberong inyero, hanggang sa susunod na episode ng Usapang Fire Code. Maraming salamat, Fire Senior Inspector Vic N. Mata, ang ating bumberong inhinyero, para sa isang makabuluhan at puno ng kalamang usapang fire code safety. Tunay na napakalaga ng mga palalang iyon, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga industriya. Batiin muna natin yung mga kawaw natin dyan sa Bataan Integrated College of Technology. Yes, ayan, binabalikan talaga. Ang family nila. Hello po, moms and sirs. Kumusta kayo dyan? Siyempre, shout out din namin kay Arvin Daniel Salmete, Principal of St. Andrews High School of Anini Incorporated. Yes. Also, shout out kay Dan Moren Sendoso ng Anini Antique din po. Hello po, moms and sirs. Also, shout out po, Calibo Fire Station headed by Fire Senior Inspector Delcy Deborah. And also, wag natin kalimutan ang staff ng Belmont Hotel Boracay. Hello po, moms and sirs. Yes. And continue supporting Maraming salamat sa inyo po, ma'am. Pati po wala yung pamilya ko sa Dubai. Ayun. Dubai Baol. Dubai Baol. Steady lang kayo dyan. Steady lang kayo dyan. Hindi nyo lang dyan. At alam nyo ba mga kawaw, na maliban sa Industrial Fire and Hazardous Materials Month, ngayong buwan ng Oktubre ay ino-obserbira din natin ang National Indigenous Peoples Month. Tama ka dyan, Kawaw Mac. Nga ayon sa Presidential Proclamation No. 1906 na nilagdaan noong 2009, ang buwan ng Oktubre ay nilaan upang kilalanin, ipagdiwang at protektahan ang mga karapatan ng ating mga indigenous cultural communities or indigenous peoples. Kaya ngayong episode, mga kawaw, ay mabibigyan pansin natin ang mga kahalagahan ng fire safety sa mga komunidad na ito upang matiyak na ligtas at handa sila sa anumang sakuna. Yes, tama ka dyan, Kawaw Chas. Pag-uusapan natin kung paano nakikisa ang BFP at ang mga organisasyon sa layuning ito sa paraan ng kaligtasan, pagkakaisa at respeto sa kultura. Kasama si Kawaw Lynn, si Kawaw Arlene dito sa ating segment na Fire Talk! Fire Talk. Fire Talk. Fire Talk. Mga kawaw, kasama natin ngayong hapon ang dalawang panauhin na tunay na inspirasyon mula sa Bureau of Fire Protection at sa organisasyong may programa para sa ating mga katutubo. Let us all welcome Fire Inspector Raymond Divela
ang ating Acting Municipal Fire Marshal ng Malay Aklan at si Miss Maya Ivy Israel, Area General Manager of Savoy, Belmont, and Chancellor Hotels here in Boracay, New Coast. Ma'am and sir, welcome po sa BFP TV Wow Nami. Nami gid, di ba? Nami gid diri mag-stay, no? At ang inyong pagbati muli, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya po kami na andito kayo and sana may mga discussions tayo na magbubuo ng mga bagong plano para sa ating Wow, napakaganda yan, ma'am. Yes, yes. Ikaw din, sir. Unang pagbati mo po. Yes po, mayong hapon o magandang hapon po sa lahat. Welcome din, ma'am, dito sa Region 6. Yes, so maraming salamat, sir. Yes, so actually, Buti naman pinili yung Boracay para puntahan. At least mapapalin natin yung Boracay. After 15 years, nakabalik ako ulit, no? Akalain mo. So, and napakasaya ako din dito, sir, dahil napaka-init ng inyong pagtanggap sa amin, no? Lalong-lalo naman sa inyong venue na napaka-relaxing, no? So, sa ngayon pala, pinopromote ko na ang Belmont Hotel. Yung mama, So, siguro pag-uusapan natin ngayong umaga or ngayong hapon, no? Kasi umaga para sa iba dyan sa abroad, no? Baka may mga viewers tayo abroad. At syempre, hapon at gabi naman sa ibang lungsod natin, no? Sa ibang bahagi ng mundo. Okay, sa ating unang question, question and answer kagad. Baka may gusto kang i-shout out muna, sir? Yes, syempre. Yes, shout out sa Malay Fire Station. Sa Boracay Substation, sa Balabag Fire Station. Siyempre, unahin ko na rin, pasalamatan ko na rin si Ma'am Belmont. Maraming salamat. Siyempre, yung aktibong mayor namin, si Mayor Puriba Bautista. Sir, mayong hapon. Yes, siyempre ako. Yes, ma, baka may gusto ko rin i-shout out, no? O, sige, sa pamilya ko sa Cebu. Hello. Akala ko Hindi sa Dubai, hindi sa Dubai. Sa Cebu, hanggang Cebu lang po tayo. But also saying hi to the members of the Boracay Mice Alliance. That's our association also. So, magandang hapon sa inyo at maayad-ayad nga adlaw sa inyong hatanan. Yes, syempre ako rin gusto ko rin i-shout out ang aking beloved mama, Lucia Misinas. No? She's still very, very active at 85, no? So, more good health to you, Mama. And, of course, sa family ko rin, nandito na ngayon kasama ko. Alam kong miss na nila ang oras ko sa kanila. And sa mga dating kasamahan ko rin dyan, sa BFP NHQ at sa ating St. Florian family. By the way, meron pala tayong St. Florian, ma'am, yung patron saint ng firefighters. Oh, yes. Yes po. Okay, so ngayon siguro, no, pag-uusapan na natin ang ating topic for the day, no? So, ito actually napakahalaga, no, because it deals with ethnic groups, no, indigenous people, no, and actually ako, I'm proud to say that I'm also a member of the indigenous community. Bukidnon Tribe. Hello dyan sa mga taga-Leon, no? So, happy ako na ngayon kayo ang aming topiko. So, for our question, first, kay Sir Vela, no? Yes, Paano po isinasama ng BFP ang cultural sensitivity and inclusivity sa mga kampanya sa fire safety, lalo na sa mga komunidad na katutubo? Yes, ma'am. Yung cultural sensitivity at inclusivity, yan ang pinakamaunang purpose, layunin sa aming organisasyon, sa ating organisasyon. Yes, sir. Para at least makuha natin yung damdamin o mga ginagawa ng mga katutubo. At least mabigyan natin sila ng ng kaalaman para sa fire safety at fire safety ng kanilang komunidad. At least magabayan natin sila. Dito, sir, particularly sa Malay, ilan po ang ating mga members ng community dito? Or may mga activities tayong ginagawa? Yes po. Marami po tayong activities. Siyempre kasama rin yung Newcos at Belmont. Nagbibigay tayo ng fire safety lectures, drills. Fire drills. Yung kahapon nga, yung DRR na pinamunuan ni Ma'am Catherine Olenjo, nag-earthquake drill, tapos nabigay ng food packs. So, it's been a group effort to support the indigenous people. Thank you. Napakaganda po, sir, no? At nakakatuwang marinig na mismo
ang BFP ang nagsusumikap na maabot pati ang mga malalayong komunidad. Napakahalaga yan kasi ang safety ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga tao sa syudad, kundi doon din sa mga malayo na hindi natin naaabot. Although modern na ngayon, no, lahat may cellphone na, no? Pero iba pa rin yung back to basic tayo. Okay? Thank you po, sir. Ngayon naman po, pakinggan naman natin mula kay Miss Maya. Ma'am, ano po ang may bahagi nyo rin o may kwento dun sa amin sa inyong programa o inisyatiba na sumusuporta sa katutubong pamayanan natin dito? Salamat sa question. Sa 2022 lang kasi ako dumating dito sa Boracay, mid-year, May. And we were thinking of ways how to be inclusive sa komunidad natin. Then we structured a walk for a cause. So every time mag-anniversary si Belmont, we do a sunrise walk for a cause. So we raise funds via the t-shirt, and that is all or most of the proceeds go to our Ati community. So we have been in partnership with them since 2022, and not only that, every peak season natin, andyan yung choir nila, kumakanta sa lobby natin. Siguro sa susunod, ma'am, imbitahan natin sila, no? Para magkaroon ng talagang cultural activities na nakikita natin. And they're very talented kasi yung mga bata talaga. And we've seen them grow up na, yung mga nagsusolo kasi, di ba, choir sila. Yung mga nagsusolo, I mean, nag-i-improve talaga yung boses. So it's really a good partnership that we have. And I think it was in, I'm not sure kung 2023 or 2024, another fundraising activity we did was we helped send 2 of their community members to do an internship. Ay, nag-i-English ako, sorry. Nahihirapan ako sa Bisaya, nahihirapan ako ng Tagalog, sorry. Ano to? Actually, may mga viewers tayo international, ma'am. Don't worry. Okay. Sila nang umintindi sa atin pag nagtagalog tayo. Okay. Meron kasi silang 2 ladies na mag-i-internship for nursing doon sa Kalibo, and they needed funds for that. So we raised almost 20,000 to assist the 2 ladies to undergo the internship in a school there in Kalibo. So we're trying to always find ways to be involved with them, and we're giving them naman importance. Pero what we're trying to do moving forward, hindi lang si Belmont yung maging involved, the whole new process. Yes, ma'am. And siguro, since I'm also an active member of the IP, I'd like to join in your future programs. Yes. We para would love mag-collab that. tayo. Yes, Dahil please. gusto ko rin tumulong sa ating mga katutubong kababayan. Yes. Actually, last week, Sister Salve and Sister Mercy, nag-capping na ang at St. Anthony College. We have more professionals pa later in the future. We can offer scholarship programs, di ba, ma'am? Napakagandang hakbang talaga yan, no? At halimbawa ng tunay na pagkakaisa. And of course, ano pa ang ating pwedeng maging future program dito? So, no? So, siguro sa future, magkakaroon tayo ng more collabs with other organizations para mas mabigyan natin ng promotion not only on fire service, but also dun sa mga future development din ng mga kabataan. At syempre ngayon, doon naman kay Sir Villa, Sir, maaari po ba ninyong ibahagi ang ilang programa at aktibidad ng BFP na isinasagawa para sa mga kasama nating mga katutubo? Yes, ma'am. Last week, nagkuha na po kami na fire drill, nag-lecture, photo safety, and I'm planning to do a fire brigade para sa kanilang komunidad. We'll have to support them how to be capable to how to put up fires. So para at least malit pa lang po, kaya nilang, alam na nila kung anong gagawin. So, hopefully mag-continuous ang kuha namin. At sana tumagal ako dito sa Boracay. Ay, of course naman. Ay naman. Tatagal pa tayo niyan. At syempre, tama yan. Kasi as first responder din, ma'am, dapat sa tahanan mismo natin, alam na natin ang gagawin. No? Kung magkaroon man ng sunog, no? Or so first ignition pa lang, alam na lang bawat isa. So
So, syempre din naman, doon sa part ni ma'am, paano po ninyo pinapangalagaan at pinapahalagahan ang kultura at tradisyon ng mga katutubo sa inyong mga proyekto? So, si Ati community natin, aside from sa mga hotel natin dito sa loob ng New Coast, kasali sila sa mga CSR programs that we, hindi naman sell, but we inform our corporate accounts, yung mga gumagamit ng Boracay New Coast Convention Center natin. Some of them actually have part of their program a CSR activity for group. So lagi namin pinapasali si Ati community, and then they go to the area, they get educated, 'di ba? Meron silang yung hat nila na andun yung history. Yeah. So it's always part, it's always part of their activity. And then aside from that, we also would want to move forward sana if capable na kami na we have members of the Ati community na either internship dito or employed ng ng task natin dito sa hotel. Yes, so, napakagandang plans yan, ma'am, ha? It's because na hindi nyo lang binibigyan ng activity sila, but instead, nagbibigay din kayo ng protection para sa growth and development ng cultural community natin. They're part of our future. Kumbaga, sinisave pa natin sila. Yes, correct. Yes. And syempre, doon din sa ating BFP, sir, sa tingin mo sa panahon ngayon, paano po ninyo napapalaganap ang kaalaman sa fire safety sa mga lugar na may iba't ibang kultura at tradisyon? Kasi minsan, di ba, pag sinabi mong iba't ibang kultura, minsan may bias tayo, no? Yeah. So, on your part, dapat maging flexible tayo. So, ano yung mga strategy mo, sir, na ginagawa dito, lalo na particularly here in Boracay, in Malay? Dito sa Boracay, sa Malay, sa island mismo, marami kang kultura na may meet. Even ibang turista, pumunta sa fire station. Yeah, shout out din pala sa mga tourists natin dyan, ha? Stay safe. Pumunta talaga sila sa fire station, then we do a fire station tour, tour ng fire trucks. Ito yung fire trucks namin, kasi sila rin, mga bombero din doon sa ibang bansa. Going back sa ating community, marami kami plano. Usually gusto kong pag-meet sa kanila palagi para at least we will know what magkakaroon tayo ng exchange din ng mga ideas. Anong problema, anong pwedeng gawin. Napakaganda yan, sir, ha? Kasi ang liit lang naman ang Boracay, hindi mo naman So, I have to be there. Usapan talaga para at least makaplano tayo, makagawa tayo ng isang collaboration din with other also organizations like private organizations, international, no? Para ma-promote pa. At maganda yun, sir. At least aware sila na safe sila sa Boracay Island, di ba? An international tourism area here in the Philippines. So, on your part naman, ma'am, no? So, ano kayang nagbigay inspirasyon sa inyo? No, kung bakit nakipagtulungan kayo sa ating indigenous people community? It's yung deep respect natin sa mga katauhan or the community that were here way before us. We consider them kasi the caretakers of the land, especially here in Boracay, and also preserving their culture. It's parang we're honoring their community naman. Also, pag we talk of sustainability, because sustainable tourism is quite big already now, we should always include cultural preservation in the activity. Kasi hindi lang yung saving something and yung activity. Cultural preservation is also part of the sustainability of tourism. Yes. Napakaganda, ma'am, ng inyong purpose. Actually, no, dahil totoo naman yan, no, wala pa tayo dito, hindi pa ganito kaganda na develop ang Boracay. Sila ang pinakaunang tao dito na nag-stay, no, sa island na ito. Kaya dapat lang napahalaga natin sila at bigyan din ng future developments yung mga kabataan nila. Yes. I agree. And also, ano pong may papayo ninyo sa iba pang organisasyon na gustong makipag-partner o tumulong sa ating indigenous people communities? Welcome po ang lahat ng mga gustong tumulong sa ating mga IP communities. Ma'am? Siguro ang payo ko for that is matuto tayong we walk with them. Let's be present to them.
makinig tayo sa kanila. Of course, matuto din tayo sa kanila. Hindi lang na parang das-das, okay, support, money, ganyan. I'm sure there are other needs for the community. So let's listen to them as well and be present because that's what they need, someone to listen to them. Yes, sir. Ikaw baka may gusto ka rin ipanawagan sa ating mga private and government agencies din na gustong tumulong. Yes, sa lahat ng mga stockholders or stakeholders natin, it's a good way to be united dito sa Isla ng Boracay. Kasi bago din ako dito, so dito ko nakita yung maging isang islander na kung may sunog sa part ko, may sunog, lahat nagtutulungan. Yes. Nakita ko yung isang part truck na may 4 na hose length, puro tao yun. Nandyan pa rin yung bayanihan. Yung bayanihan pa rin. So, dapat they are part of the nakalaga community, so magtulungan. might as well help them. Yes, oo. At syempre din, nananawagan ako sa mga chieftains ng ating iba't ibang tribo. Yes. So, bukas ang aming himpilan para makipagtulungan sa inyo kung ano man ang serbisyo na pwede naming maibigay, no? So, in case of emergency, just call 911 or mag-coordinate kayo sa inyong mga nearest fire station, no? Maraming salamat din, no? At sana ay makipagtulungan din kayo sa aming ahensya sa Bureau of Fire Protection. So bilang pagtatapos, ano pong inyong mensaheng nag-uudyok ng pagkakaisa, respeto at pakikipagkaisa ng mga Pilipino sa ating mga katutubong kapatid, ma'am? Para sa akin, yun din, hindi natin sila dapat kalimutan. Sila yung nauna sa atin dito. Pakinggan natin sila. Kung ano yung kaya nating gawin, let's do it for them. Let's also always preserve their culture for the next generations to come. Hindi sila pwedeng mawala sa komunidad natin po. Yes, sir. At ikaw din? Yes po. Sila po ay magiging brothers and sisters na rin natin sa island na ito. So dapat sila o tayong lahat magiging mag-iisa para suportahan natin sila para maging unlad tayo lahat dito sa Isla ng Boracay. Wow, napakaganda ng ating usapin ngayon, no? At napakaraming salamat po sa ating panauhin sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang kaalaman at karanasan. Mga inspirasyon, tunay na nagbibigay liwanag at dagdag kaalaman sa ating lahat. Ang kanilang mga ibinahagi ay paalala ng pagiging fire safe ay hindi lamang tungkulin ng iilan, kundi ng buong komunidad. So bilang pagpapahayag ng ating taus-pusong pasasalamat, nais namin ipagkaloob sa ating panahuin, lalo na't kay Mamay, Maya Ivy Israel, our token of gratitude mula po sa BFP TV. Wow, namigid, no? At namigid talaga dito sa Belmont Hotel. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you very much. Salamat po dito sa karangalan na ito. And we're very happy to be part of this exercise. Yes. Salamat po. At muli, maraming salamat sa ating mga panahuin, sa inyong oras. At syempre, sir, maraming salamat din, no? We are so happy and grateful for the warm accommodation here sa Boracay, no? Sa aming PIS team, no? PIU unit. At sa ating mga kawaw, huwag nating kalimutan na ang kaligtasan laban sa sunog ay hindi lang responsibilidad ng ilan, kundi ng bawat isa. Lalong-lalo na nagsisimula yan sa ating tahanan. Sama-sama nating pangalagaan ang buhay, ari-arian at ating mga komunidad, lalo na ang ating mga kapatid na katutubo. Hanggang sa muli, talakayan dito sa segment na Fire Talk.
naman mga kawaw, bilang pasasalamat sa ating napakagandang venue para sa ating episode, ngayong hapon, panoorin natin ang promotional video ng Belmont Hotel Boracay at baka ito na ang susunod ninyong vacation spot dito sa isla. Yes, at dyan nagtatapos ang ating makabuluhan episode ngayong buwan mga kawaw. And before that, mag-shoutout muna tayo mga moms and sirs. Yes, kayo po may shoutout po kayo mga kawaw. Yes po, shoutout dyan sa BFP Region 5. Kumusta dyan mga moms and sirs? Kaway-kaway po. And also to my family dyan sa Bicol. Ingat po kayo palagi. Ayun. Okay, nagpapa-shoutout. Malay Fire Station and Boracay Fire Substation. Thank you po sa pag-accommodate po sa amin mga moms and sirs. Also, shout out FO3 Jerry C. Loza ng Kalinog Fire Station and yung Class Masilak of 2016. Hello po moms and sirs, good afternoon po. And also, shout out po kay FO1 Knives Jason T. De Montaña. Hello, good afternoon. Okay, naway marami kayong natutunan at napulot na mahalagang aral mula sa ating mga talakayan. Bago tayo tuluyang magtapos, nais naming ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng tumutok at sumubaybay hanggang sa huling bahagi ng ating programa. Ako po si FO1 Alexa Trijati de Montana, your kawaw Lex. Siyempre, hindi rin natin makakalimutang pasalamatan ang mga taong walang sawang sumusuporta sa likod ng BFP TV Wow namin, ang ating mga Provincial Information Officers at siyempre ang ating mga Provincial Fire Marshals. Hindi rin natin makakalimutang magpasalamat sa ating Command Group, Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Crosby Bigumawang, Assistant Regional Director for Operation, Fire Senior Superintendent Bartolome O. Biliran, at sa ating bagong Regional Chief of Staff, Fire Superintendent Kim M. Silecio. Sir, congratulations po dahil sa iyong bagong bilang ating Regional Chief of Staff. At sa lahat ng Division Chiefs of course ng BFP Region 6 at ating mga personnel, ako si Fire Chief Inspector Arlene D.N. Mesinas, your kawaw Arlene. At mula sa buong BFP team ng Wow Nami Production, taos puso po kami nagpapasalamat sa aming tatay na si Fire Chief Superintendent Felixberto F. Abronica na walang sawang nagbibigay ng all-out support sa aming programa. Maraming salamat po sir sa patuloy na inspirasyon at tiwala. Mga kawaw, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa ating video. At palaging bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of Fire Protection Region 6 para sa iba pang updates at balitang wow namin. Ako po si Fire Inspector Mark Anthony Ibinigay, your kawaw ma'am. At ako po si Fire Inspector Mary Chelsea G. Dalde, your kawaw Chels. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Fire Chief Superintendent Felixberto F. Abrenica at ang buong BFP Region 6 family, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong hapon na ito. Kita-kits ulit mga kawaw sa susunod na episode ng BFP TV Wow Now!